Tapos next month, biglang ano na, biglang alam nyo na, biglang nagka-ICC na po. Nako speaking of ICC, mga bossing, kakabahan na naman yung next topic natin yan. Sasabihin niyan, langya ka, Mark Ramos. Eto nga, nagsasaya kami doon sa ruling ng Supreme Court. Tapos biglang ipapasok mo yung ICC. Ano ba naman yan? May stress na naman si Bato de la Rosa, mga bossing, na napa-alleluia. Hallelujah! Holy Spirit beats evil forces in Sara Duterte Supreme Court win. Sabi ni Bato de la Rosa. Naknantokwa ha. Talagang ang evil force pa yung gustong makaalam kung nagnakaw ba talaga ang vice-presidente at kung saan dinala yung pondo ng bayan ha. Ang simple-simple lang naman ho. Gustong malaman ng mamamayang Pilipino, no? Bakit merong mga 250,000 per night na mga rest house? Bakit merong mga latsika na kumukolekta nung confidential funds doon sa mga nagdi-disbarge? Di ba? Bakit merong pagbabanta sa buhay ng Pangulo ang vice-presidente? Lahat ho yan. Yaan lang naman ho, mga kababayan, ang gustong malaman ng bayang Pilipinas. Tapos sasabihin, evil force tayo? Di ba? Sino po kaya ang may mga issue na sandamakmak ang pinapatay? Lalo na ho nung panahon nang sila ay mga nasa tuktok. Diba sabi ni Sir Jorge Edralin, umaapoy ang bibig ni Senator Bato every time na binabanggit niya ang Diyos o Holy Spirit. Hindi. Baka naman kasi para yan doon sa Holy Week o Holy Month. Baka malapit na yan. Di ba? Lalo na ito, mga kababayan, parang nabanggit ng ating ng Malacanang ang muling pagbabalik po, mga bossing, ng Pilipinas kung sakali sa ICC. Mas mapapadali ho itong si Bato de la Rosa, mga kababayan. Sabi ni Carlito Gaspar, yan ang magagandang mga comment Sabi ni Carlito Gaspar, tama idol. Ang DDS walang alam gawin kundi manglait at mambuli lang sa social media. Pag na-check mo profile, palaging nakalak. May pinagmanahan niya. Hindi tsaka yung mga yan. Pagka ikaw nakipag-debate sa kanila, pagka nasusukol mo na, wala na yung mga yan. No? Mga ano na yan, mga kung saan-saan napupunta o dadalhin yung topic, mga bossing. Yung mga DDS, ganyan ho talaga sila. Kaya nga sabi ko, kahit nasabihin nyo, tawagin nyo akong duwag, hindi ako makikipagdebate dyan sa mga DDS na yan. Bakit to, mga bossing? Kapag kaipit na, pag hindi na alam kung ano ang isasagot, ang gagawin na lang po niyang mga yan, mga kababayan, yun pong yung water cannon is a facility. Laging ganyan na lang ho, mga kababayan. Di ba? Hallelujah! Holy Spirit beats evil forces in Sara Duterte Supreme Court win. Sa ngayon, happy si Bato. Pero po, pagpasok muli ng ICC, mga kababayan, at pagka nagaya to kay dating Pangulong Duterte, tanggal ang ngiti sa muka ni Bato de la Rosa. No? Senator Ronald Bato de la Rosa is giving full credit to divine intervention after the Supreme Court tossed out the impeachment bid against Vice President Sara Duterte. According to De La Rosa, the High Tribunal was guided by the Holy Spirit. Anak ng tinapa. Ang Holy Spirit ba to? Gusto na malaman ang katotohanan. Di ba? Ang Holy Spirit ayaw nang itinatago yung katotohanan. Ba't dinadamay nyo yung Holy Spirit? Grabe kayo. No? Ano yan? Conclave? Ano yan? Sa pagka-pope? Sabi ni Jorge Edralin, pagdating ng ICC parang daga sa perya na hindi alam ni Senator kung saan pupunta. Malamang ho ito, mamumundok. No? Malamang ho ito, mamumundok.
mga kababayan, Diyos nakikilos para sa mga Duterte. Tingnan nyo ho, mga boss chief amo sir, nasan ngayon ang dating Pangulo? O yun, sok pa sa banga. O di ba? Nasaan si Kibuloy? Ayun, sok pa sa banga. When I move for the dismissal of the impeachment complaint versus BP Sara, I was guided by the Holy Spirit. No, malapit na din ito. When the Supreme Court ruled it as unconstitutional, I am sure they were guided also by the Holy Spirit. Hindi kami sure dyan. Baka guided ng mga Duterte yan. No? O, hindi ko naman sinasabing bias. Mas alam po ng Supreme Court, mga kababayan, yung mga teknikalidad na ganyan, no? Pero uulitin ko, mga bossing, no? Igalang po natin yung desisyon ng Supreme Court, baka tama nga naman po talaga sila na mali yung ginawang pagpasa ng impeachment, no? Nadali yung impeachment complaint ng teknikalidad ho. Pero kung ako tatanungin nyo, uulitin ko ho, mga bossing, hindi pa din ho nasasagot ng Vice Presidente, hindi pa din po nasasagot ng kampo ng Vice Presidente at hindi pa din po na ipagtatanggol nung 16 na lawyer kung magnanakaw po ba ang nakaupong Vice Presidente. No? Mananatili po sa utak ng mamamayang Pilipino yan. Katanungan na yan. Hindi po mawawala yun. Ang ikipinanalo lang po nila, mga bossing, ay ito pong teknikalidad. That's it. Yun pa din po, mga kababayan. Panalo sila sa teknikalidad, pero sa utak ng mamamayang Pilipino, meron ba tayong magnanakaw na Vice Presidente na nakaupo? Yun at yun pa din po ang iisipin, mga bossing, no? Kung ako, hindi ako papayag. No? Bayad-bayad na ako. Magkano na ibinayad ko sa mga lawyer? Tapos, sa isip ng mamamayang Pilipino, magnanakaw pa din ako. Oh. Yun lang ho yun, mga kababayan. The High Court has ruled that the impeachment complaint against Sara Duterte violated a constitutional ban on having multiple impeachment. Yun lang ho. Actually, mapapasabi ka pa nga dito, naku, sandamakmak talaga yung reklamo at sandamakmak talaga yung violation ni Inday Sara Duterte. Kaya lang, nadali nung violation na kumbaga, dapat may 1-year ban, hindi nasunod. Di ba? Yun lang. Yun lang po, mga kababayan. Kaya hindi dapat nagsasaya yung mga DDS. Di ba? Hindi ho nagsasaya yung mga DDS. Bakit po? Ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kagalakan po, lalong-lalo na dito sa kaso ng Vice Presidente, yung maipaintindi. Yung maipaintindi ho, mga boss, chief, amo, sir, yung hindi magnanakaw ang Vice Presidente. Pero hindi po nila nagawa yun. Hinarangan lang po nila, mga kababayan. Wala po tayong narinig na depensa. Wala po tayong narinig na hindi ko ninakaw yan, ganito, ganyan, ganyan. Para po mabago sa ating isipan na hindi magnanakaw ang Vice Presidente. Di ba? Napakasimple ho, mga kababayan. Kaya, kung may magmamalaki sa inyo ng mga DDS, sasabihin nyo, talo kayo, kawawa kayo, wala ng impeachment. Ang tanongin nyo, bakit? Naipagtanggol nyo ba ang Vice Presidente?